Sa ating linya po, ang ating sa tuwi-tuwi na nakakausap sa usapin po ng West Philippine Sea, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Justice Carpio, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCW. Good morning, Justice. Good morning, Orly. Good morning to our listeners. Maraming salamat sa pagtanggap. As usual, lagi-lagi na ganitong mga topic kaya amin nakakausap. Napakaaga pa naman kahit linggo. Salamat sa pagtanggap sa amin tawag. Sa tingin nyo, tama lang ho ba? Yung naging desisyon ng Pangulo na wag nating i-declare ang persona ng grata si Ambassador Chuan. Bukod sa kasi yung iba nagsasabi na bukod sa magiging implikasyon, mas maganda rin na andito si Ambassador para marinig niya kung paano ho natin binabatikos ang pambubuli ho nila sa West Philippine Sea. Justice? Yung personal ng grata o expulsion ng ambassador, that is the last resort. Alright. Normally, personal ng grata mo yung mga lower officials sa embassy. Hindi ka agad pupunta sa the highest, no? Ambassador Kasi agad. that is reserved for the most serious breach. So, dapat i-calibrate yan. I'm not saying na walang expulsion. Mag-umpisa ka sa mababa and then you calibrate, graduate it. Pero yung i-expel mo agad yung ambassador, ano yun? Ginawa mo ng the strongest action. Hindi dapat ganyan. Pumunta ka kagad sa mga other lower officials, no? Ganyan ang ginagawa. That's the practice. Okay, pero papaano ho kaya kasi ang lahat ng ito nagugat. Actually, ito yung reaksyon po ng mga senador, Justice, dahil may parang hindi yata maganda para sa kanilang panlasa. Actually, karamihan sa atin, yung kung papaano sumagot, papaano magbigay ng reaksyon dahil first time na ganito may mga ambassador na talagang sa social media harap-harapan kumambastos at magbanat ng mga tumutuloy sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea, Justice. Well, ang dapat gagawin is-summon ng DFA. Alright. Department of Foreign Affairs, yun ambassador. Yun ang ginawa sa ambassador natin sa Beijing sinomon Dapat isomon. Tapos pag mag-expel tayo ng embassy official, yung lower ranking muna. Hindi maganda yung diretsyo agad yung pinakamataas. Hindi ginagawa yun. Although you can do it, pero it's not advisable. Kaya lang, ambassador lang yata talaga. Ambassador lang kasi nagbigay ng statement kaya siguro yung ambassador talagang tinarget na. At, hindi, ang naglabas ng statement yung mga spokesman nila. Sa bagay. Sa bagay. Dapat yung spokesman muna. Tapos yung ambassador isomon. I-graduate mo. Okay. Siguro na-observa niyo itong mga pangyayaring ito recently. Pati rin kung gaano ka, bukod sa pagiging active sa social media at pagbanat sa mga opisyal ng gobyerno, parang nakikita natin talagang mayaman ang China kasi maraming nabili. Pati ho yung mga nasa larangan ng politika at yung mga usual na mga pro-China na mga propagandist nila, mga nasa media pa, columnist dito sa Pilipinas. Anong observation niyo doon, Justice? Well, dapat yan, i-update natin yung Foreign Agent Act, no? Dahil if you're a foreign agent, you're working for China, you have to register para malaman ng buong bansa na you're speaking for China. It's bayad ka. Yung Foreign Agent Registration Act natin, 1979 pa yata o earlier, it has never been used. Dapat i-update yon. So lahat nitong mga local mga Filipinos na who are echoing China's views on the West Philippine Sea, they have to register if they were requested or they have an agreement with China to propagate, to disseminate the views of China in the Philippines. Dapat i-update natin yon para
mapilitan mag-register itong mga tao na ito. Mhm. Tsaka may penalty if you don't register. Ah, Kasi ngayon, they're taking off our freedom of expression na sinasabi ko ito. Pero yung pala, bayaran sila mhm. ng China to say those things. Okay. So dapat mag-register sila para malaman ng tao na ito, bayaran ito ng China, kaya sinasabi niya yan. Dapat i-update natin yon. Justice, kailangan ba silang i-register o I think dapat silang kasuhan ng treason pagtataksil sa bayan? Hindi, yun nga, pag hindi ka nag-register, you will be subject to penalty, imprisonment, and fine. Parang ini-imagine ko kasi yung ilang mga politiko na pinagtanggol harap-harapan ang hinaing ng China, sabay banat kay Tariela, mukhang parang yun dapat nagpaparegister ba yung ganon? Justice? Hindi. Kasi may freedom of speech tayo, may political Tama po. speech. But it's not absolute. Dapat mag-register sila pag and babantayan ng mga ng intelligence agency natin, ng NBI, kung saan sila kumukuha ng pera, no? Ma-trace naman yan eh. So, but we cannot also deny our people freedom of expression. Merong ibang tao dyan na talagang naniniwala. Wala silang contact sa Chinese government, pero naniniwala lang na this is their view on the West Philippine Sea. Hindi natin mapigil yon. Freedom of expression yon. Okay. Ang pinagugatan kasi nito ay yung sinasabi parang caricature. Hindi kaya parang parang gaslighting? Yung caricature naman, Okay. that's common. In the West, even in the US, kinakaricature nila lahat ng mga foreign officials, no? As long as it is made by if it's part of freedom of expression, walang problema yon. Mhm. Para kasi sa tingin ko inililihis kasi isa ito sa mga gaslighting act ng mga pro-China pupunta doon sa pamabastos para hindi mapag-usapan yung patuloy nilang pambubuli at pananakop sa West Philippine Sea. Tinutukoy mo ba yung mga caricature natin kay President Xi? Yeah, Yun naman, part of freedom of expression yun. No? Okay. Hindi nila pwede bawalan yun. Ginagawa yun sa lahat ng bansa eh. Sa Europe, sa US. Pati sila, pati China. Yung foreign leaders. Pati China, ginagawa nila yan. Kasi public figure sila eh. They cannot have a onion skin, no? So, ang dyan, freedom of expression yan eh. Hindi mo pwede mahinto yan eh. Okay. Lilis lang ako konti kasi baka makaligtaan ko lang, Justice. Pwede naman natin balikan yung usapin ng West Philippine Sea, lalo na yung mga patuloy nating pagigiit ng ating karapatan alinsunod sa international law. Hindi ho ito panaginip. Hindi ho ito gawa-gawang kwento, history. Ito yung nababate ho sa batas. Lilis lang ako, Justice, doon sa meron bang pagbabagong dapat gawin sa ating saligang batas kung pagbabasihan na yung pinakauling desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pagbasura nila last year sa impeachment complaint against Vice President Duterte? Meron pag ayaw pag-uwi ng Supreme Court, no? Ang decision nila kasi pag dinicide ng Supreme Court tapos may motion for recall, ayaw nila palitan, nasa taong bayan na yan. Pag hindi sila sang-ayon sa decision, then if there is an opportunity to amend the Constitution, i-amend nila. Like yung sinabi ng Korte Suprema na sa second mode of filing an impeachment complaint, dapat may hearing pa sa plenary sa House. Yung second mode, yung signing of the impeachment complaint by 1/3 of the members of the House. Klarong-klaro naman sa saligang batas na express lane yon, fast track yon.
ang gusto ng Supreme Court, dun sa unang decision nila, sa July 25, 2025 decision, dapat yan may hearing pa sa plenary level. Hindi na express lane yan, matagal yan. So, nag-MR, madami kami, nag-intervene kami to ask the Supreme Court to revisit. No? Opo. Sa bagong resolution nila, binalik nila yung dating interpretation sa fast track. The moment may 1/3 signature na ng members of the House, padala na kagad yan sa Senado. Wala nang hearing. So, nagbago sila doon sa second mode. Binalik nila yung dating interpretation, dating application, nabalik. So, fast track pa rin. That was the intention of the framers of the Constitution. Yan ang sinulat nila. At saka yun yung intindi natin. Fast track yan. Yan ang ginamit kay Estrada. Fast track. Nga po. So, naayos na yon sa MR. Inabando na nila yung kanilang additional requirement sa fast track. So itong normal, the first mode where a citizen will file and then endorsed by a member, yun ang problema dahil yung session days binago nilang interpretation. At saka sinabi nila, pag nag-violate ka doon sa session days, hindi mo inaktuhan within 10 session days, the impeachment is deemed initiated. At the same time, sinabi nila dismissed rin. Because it is initiated by 1-year bar rule. Pero dinismiss rin nila, so kahit na initiated, hindi magpatuloy. Kasi sa normal case, pag initiated, andoon na ngayon sa Committee on Justice. The Justice Committee will decide whether it's sufficient in substance and in form. Okay. Ang kanila ngayon, initiated pero dismissed. Contradictory yun eh. Pag sinabi mo initiated, hindi pwede dismiss. Ito nga Those are two different opposite concepts. So yun ang problema. Yun dapat ang ayusin pa. Sinabi naman ng Korte Suprema, final na, executory. All further proceedings are prohibited. So anong magagawa natin ngayon? Either sa Constitutional Convention, baguhin yan pag may opportunity to amend the Constitution, or sa next impeachment case, dalayin sa Supreme Court Suprema para ma-revisit nila. Na pag lumabag ang House sa 10 session days period, sinabi nila, it's deemed initiated. Pag deemed initiated, dapat patuloy sa Committee on Justice. Pero sinabi nila, initiated but also dismissed. Hindi pwede yun. Opposite yun eh. Kaya nga po. Anyway. So, yun ang kailangan ayusin pa natin. Ayusin through... So, that can be done either in two ways. Okay. Ayusin yan by amending the Constitution or ayusin yan in the next case na madala sa Korte Suprema. So there are two ways to correct that error. No? Okay. Ang kinikilingan, walang pinoproblema.